Kumusta? So today is Wednesday morning. Nag-iaya yung kaibigan natin si JR. Sabi ko maulan. Sabi niya, ito lang daw yung off niya. Okay, sige. So indoor range na lang tayo. So ayan yung KT Freeway I-10. Balik kami dito sa Full Armor Firearms. Ito yung nag-shooting kami kasama yung mga dialysis people ko dati sa trabaho. So na-traffic daw siya. Sabi ko, for the meantime na inihintay ko siya, i-vlog ko pala yung ginawa ko dun sa Ruger S-FAR niya. S-FAR, S-F-A-R. Bale, basically AR-10 siya na forma at saka kasing weight ng regular na AR-15. No? Hey, eto. Sabi niya, kukunin na daw niya. Okay, sige. Oo nga, matagal na pala nung last time na nagkita kami. Sabi ko, baka mamaya namimiss na ni JR yung baby niya, Boris S-FAR. So, ang nangyari guys, pinalitan ko yung muzzle brake. Ayan, oh, ayan. Tanker muzzle brake niya. Ang daming portings. Daming portings, no? Ay ko nga ito dito. Sandali. Hello. Hindi, okay lang. Hindi, maghihintay ako dito, pwede naman, I can look around. I know. Hindi, okay lang. Sige, take your time. Don't rush, baba. So, yun, late daw siya. So, yan, tanker muzzle brake. Ito yung luma niya muzzle brake, no? Napakaliit ng tapos dalawa lang ang butas sa isang side, walang butas sa ibabaw. Kaya ang lakas ng recoil. Tapos nung pinalitan ko to, nahirapan ako kasi actually technically bago pa to eh. So masikip pa yung fittings, masikip dito. Ang hirap tanggalin nung handguard niya. Teka, pakita ko nga nang hindi ko nilalabas. Sabi ko habang naghihintay ako kay JR magbablog para productive pa din tayo. Okay. So anong nangyari, para mapalitan ko yung anyway, pag magpapalit kayo ng muzzle brake huwag kayong hahawak sa sa handguard ito, sa mga ganito kasi hindi yan masisira nyo yan. So dito ang liit lang tapos hindi pa naka-expose yung barrel, tagon-tago kasi sinagad yung handguard. Kasi kung hanggang dito lang yan, yung handguard na yan, pwede natin i-clamp dito. Pwede i-clamp, hindi ko ma-clamp. So gumamit na ako ng vice grip. Kita nyo walang gas-gas. Iningatan ko pa yan nilagyan ko ng sapin bago ko ginamitan ng vice grip. Tapos talagang with all my might, ang sikip tinanggal ko. Okay, tapos kinabit. Ito hindi ko pa ito nahihigpitan. Babalik ko na lang. Okay, so ayun, sabi ko nga siguro talagang bago pa to kasi hindi pa to napapakialaman. Pero kita nyo naman yung difference ng muzzle brake na yan, mas maangas in terms of recoil control, diba? Yan. And hindi ganun kasimple pag ako maingat ako sa barrel ko, lalo na pag hindi ko barrel, nag-iingat ako. Mahirap na una nag-aalala ako dito ang nipis ng ito yung handguard nito kaya lightweight to para siyang kasi bigat lang siya ng mga 5.56 na AR-15 pero AR-10 to ang nipis nito lightweight kaya hindi mo pwedeng basta pukpukin. Sabi ko pag may nabasag, nako mahirap, kaya akala ko na-damage ko natakot ako. Yung pala design niya pala yan kasi yung kabila may ganun din talagang pinagaan nila yung handguard nito. So sana matawa si JR. Ayan, may ilaw. Hindi ko pa ito nahihigpitan kasi wala nang time. Nag-live pa ako kanina. So ito, tanker muzzle brake sa Ruger S-FAR, S-F-A-R. So basically AR-10 na kasing bigat lang ng AR-15. At ito yung kanyang dating muzzle brake. Ang laki ng diferensya. Kakaperanggot yung butas, dalawa lang, left and right. Ito ang lalaki pa sa ibabaw. So problema kasi niya rito yung recoil control tsaka yung impulse. So I don't know kung magugustuhan niya rin. Yun ang kagandahan Pwede ka naman magpalit uli ng mura lang naman yung muzzle brake.
Syempre ang pinaka ultimate goal suppressor. Suppressor ko talaga naiingayan siya. That's it. Maikling vlog lang bago kami mag-start. Hinihintay ko rin siya dito sa firearms. By the way, ano pala yung dala ko? May dala akong 9mm yung Palmetto State Armory Dagger compact. Yan na i-carry ko Sabi ko testing ko muna. Tapos first time nyo to makikita yung Taurus TX22 ko na may Toro TORO upper na may red dot. Tapos syempre yung bagong Keltec Sub 2000 9mm Gen 3. So yan na muna. And salamat ulit sa mga suporta. Please click like and subscribe. Majority na nag-view sa akin, 60% daw hindi nakasubscribe. Patulong lang para mag-grow yung channel, tsaka malampasan natin yung anti-gun algorithm ni YouTube, no? Ayaw ni YouTube na mga ganitong content. So pag nila-like nyo, nagko-comment kayo, nagsusubscribe, napapansin tayo ni YouTube na hindi to pwede basta-basta i-censor. Anyway, that's it guys. Thanks for watching. Bye.